So, 2 years na akong hindi nakabayad doon sa mga legit na OLA. So, ano nangyayari sa akin? Based on my experience, nagkaroon ba ako ng problema? Napadalan ba ako ng demand letter ng mga legit na OLA na nautangan ko for almost mahigit na 2 years talaga. By my experience, i-share ko dito sa video ito. Sana makatulong sa inyo kung sakasakali nagkakaproblema kayo. Kung saka mga legit na OLA yung nautangan ninyo. Okay? Alright, welcome back. Ito po ang inyong lingkod, Sir Johnny 2.0. Paki-subscribe na lang po ang ating channel, paki-like na rin po, share nyo, tapos hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa mga OLA review. So, ilan pa ba yung OLA na hindi ko pa nabayaran talaga? As in, yung talaga legit, no? Yung GCash na bayaran ko naman na kasi nag-offer sila ng principal amount na medyo kaya talaga ng bulsa kong bayaran and bayaran ko naman. But still, I have legit na mga OLA na utangan like Vitala at ang Bilis. For almost 2 years mahigit na nangyari, hindi kasi kaya talagang bayaran ng isahan lang. Unlike si GCash, nung na-offer siya sa akin, is principal amount talaga. As in, talagang kung magkano na lang yung natitirang utang sa akin, yun na yung pong siningil. Kunwari, 900 na lang yung natirang utang sa akin, 900 na lang din siningil. Kaya binayaran ko by that time. Ito kasi yung si Tala ko, unahin ko muna si Tala sa inyo, no? Medyo mabigat kasi si Tala dahil submitting BSP at saka accessing entities ng CIC at saka ng ano yan, di ba? Medyo mahirap talaga pag ganyan kayo nagkaroon ng utang di nabayaran. Talaga medyo nakakasira ng credit score. Si Tala, ang utang ko dyan almost 1.5 yung nahiram ko sa kanya. 1.5 lang. Then, lumipas, so sinilip ko nung huli, yung sa dati ko cellphone na ginagamit, no? Is parang 2,000 plus, 2,200 na yata, as I remember it. For 2 years yun ha, ganun kababa si Atala. Kaya nga, ito yung gusto kong isunod na bayaran once na magkaroon ako ng medyo okay talaga. Kasi sa totoo lang mga kadyan, higat yung minsan sinasadya na hindi tayo makapagbayad ng utang. Dahil nga sa sitwasyon natin na hindi pare-pareho araw-araw. Kunwari, ngayon, okay yung araw natin, sa susunod na araw, hindi pala maganda. Lalo na kung tayo may mga ibang bayarin. Like ako, sample ko lang, nangungupahan kami, no? Hindi ko sinasabi wag niyong bayaran, ha? Share ko lang yung aking sitwasyon na maaaring katulad ng iba, kung bakit hindi natin agad-agad nababayaran yung mga utang natin sa mga legit na OLA. Pakiusap lang. Kung kaya naman natin nabayaran na ng isang bigay at kung sakali mapag-ipunan natin, we will reach out na makapagbayad tayo sa mga ganito klase na mga legit na OLA. So, yun nga, almost 2,000 plus. And then, problema kasi sa financial, sa totoo lang, no, ang hirap ng buhay ngayon. Okay? Mas malaki pa yung gastos kaysa sa sinasahod natin. Diba? Ang dami nga dyan na nagsa-sideline na, hindi pa rin sumasapat yung kita. Lalo na kung mga bayarin mo, kung meron ka pa mga anak na pinapaaral, diba? I-share ko lang. Then, itong si Bilis, medyo malaki talaga sa kanya. 5,500. At nung nakaraan, nag-email sa akin na almost 777 days na yung utang ko. To almost, no? Dati nag-email ako, no, na 1 year after yata. Nag-email ako na talaga hindi ko kayang bayaran. Dahil ngayon, may sinusuportan kaya ako sa matanda, no? Kaya na may dementia. Kaya yun muna ang aking inuuna. Sabi ko nga, once na magkaroon talaga ako ng sobrang kita, nuwari talagang asin maganda yung income. Kasi sa totoo lang, ang hirap gumastos ngayon. Ang hirap i-manage yung sahod. Dahil nauuna na yung mangungutang tayo sa iba pang personal na utang. Diba? Nauuna na tayo, kumbaga parang bumabali na tayo sa sahod natin. Kaya advice ko kung sakasakali may mga natitira sa mga sahod natin, no, siguro, payo ko lang, kasi ako di ko kaya i-manage ng ganun eh. Dahil may bigla bilang gastusin eh. Okay? Dahil sa dami ng utang. Naiintindihan ko kayo. Sana intindihin nyo rin ako na hindi ko talaga kayang bayaran ng biglaan. Lalo medyo malaki pa yung utang. Pero, meron kasi si Bilis na promise to pay. Na kung makikipag-usap talaga tayo, makikipag-cooperate, yun ang pwede natin gawin na promise to pay na baka pumayag sila na kahit 1,000 per month, siguro papayag naman kung susubukan ko rin. Kasi medyo ngayon, ayoko muna mangako eh. Yun yung dahilan kung bakit ayoko muna rin kung bakit ayoko muna mag-promise to pay. Kasi nga baka mamaya may bayaran na naman bigla na hindi ko aasahan. Mangyari hindi ko magustuhan, di ba? Kailangan ng pera. Mapipending na, may ipin naman tayo sa utang na yun. Imbis na mabawasan, baka lalo tayo madagdagan. But still, we are reaching or pinipilit pa rin natin na
magawa ng paraan yung mga ganitong klase ng utang sa mga legit. Pero kung sasabihin yung, excuse me, sinampahan ako ng kaso, pinadalhan ako ng demand letter, pinuntahan ako sa bahay, wala pa naman pong ganong klase ng senaryo na nararanasan ko dito sa mga OLA na ito, okay? Yun lang po ang aking experience, wala pa silang home visitation. Pero sa pagkakalam ko, si Bill is talagang may home visit po yan. Either, depende sa utang, depende sa lugar, depende sa agent, at depende sa, ano talaga, sa pagkakataon na maaaring isang araw ngayon, puntahan ako ng agent na bilis, pero si Tala, wala po siyang home visitation eh. Talagang email lang ng email din si Tala. Tapos message lang yan ng reminder. At kung may makakausap kayo na agent, makikipag-settle lang din yan. Kung kaya nyo bayaran ng buo, pwede rin kayo mag-stallment sa mga utang. So yun, sana nakatulong ang video ito, no? Please, sana magkaroon lang din tayo ng pagkakataon na makapagbigay ng advice once na hindi tayo nakakapagbayad agad ng mga utang dito sa mga legit na OLA. Sa totoo lang, magandang utangan to mga to. Kasi nga, legit, hindi nangaharas, magandang sistema, mababa naman yung interest na kahit paano, talaga hindi ka mababaon sa utang. Pero depende na lang kasi yung iba nakaka-runs down ng mataas na interest kay bilis sa penalties. I don't know. Kasi ako talagang for 5,000, ngayon nasa 9,500 na yata ang utang ko sa kanya. For 2 years yun ha. Okay? I'm not sure kung magkano na. Hindi ko pa hindi ko pa binubuksan yung email kung magkano na yung aking utang sa kanila. Pero nag-email sila na meron na talagang overdue na almost 2 years. So sana nakakatulong ang video ko sa inyo, no? Pag-isipan natin bago tayo umutang. Hindi natin basta-basta laro eh. Hindi laro ang pangungutang. Responsibilidad pa rin natin to na kailangan nating bayaran. At ako talagang hindi ako proud na hindi nakakapagbayad ng utang sa totoo lang. Medyo gawan man ng paraan, nagkakaroon tayo ng problema. At please, sana makalaya tayo sa mga ganitong klase ng sitwasyon natin sa buhay. At sana nakatulong ang video ito. So, paki-follow na lang po ang aking Sir Johnny 2.0 para sa mga OLA reviews. Like nyo na, share, hit nyo yung notification bell para update po kayo sa mga OLA reviews na ginagawa ko dito. So maraming pong salamat at hanggang sa muli.